Come after me, says the Lord, and I will make you fishers of men. To the Lord belongs the earth and all that fills it. Blessed day, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today we remember Saint Teresa of Calcutta. In today's gospel, we are being reminded. Allow me to read a portion of the gospel, and this is what we want to reflect on. The gospel is all about Simon, who was already fishing the whole night at walang nakuhang isda. So, naghahanda na siya para magpahinga at nililinis na ang lambat. But Jesus said, put down your net. Sabi niya, Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets. So, sumunod siya. Pagkatapos, sobrang dami niyang nakuhang isda. Let us reflect on this. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Sabi kasi ni Jesus sa kanya, kasi sinabi niya, he fell at his knees. Kasi nung nakita ni Simon Peter yung ganun kadaming huli na dalawang boats ay halos lumubog sa dami ng nahuli nilang isda. Diba kasasabi ko lang na halos magdamag, wala silang makuhang isda. Very ironic, no? Sabi ni Simon Peter, depart from me, Lord, for I am a sinful man. Diba? Parang nagsisi siya kasi nga, halos ayaw niya nga maniwala. Gusto niya nga mga tuwiran, pero sumunod naman siya. For astonishment at the catch of fish they had made seized him, and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. So lahat sila na mga sila. Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will be catching men. So, ang sinabi ni Jesus, hindi na lang isda ang ikakatch mo, tao na. Kaya nga, ito nga yung last statement niya, ito yung last statement ng gospel, when they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Yun yung gusto kong bigyang diin sa reflection natin dito sa video na ito, na yung iiwanan mo ang lahat para lang sumunod sa Diyos. Madali ba ito? Ito ba ay doable? Marami na bang gumawa nito? Naalala ko si Maria Goretti, di ba? Batang-bata pa siya. Dinedicate niya na yung buhay niya, yung virginity niya, and everything sa Panginoon. May mga tao talagang ganito. Yung lahat ibinigay na sa Panginoon. Kahit na mayaman, tatalikuran ang yaman at pupunta talaga sa misyon at tutulong sa mahihirap. Magiging siya, i-disown niya yung kanyang kayamanan. Talagang merong ganyan, hindi madali. Hindi madali. Para bang sinabi mo na hindi ko kailangan yan. Parang si Simon, si James at saka si John. Diba? Maayos naman ang buhay nila pero tinalikuran na nila because diretso na sila sa Panginoon lang. Paano? Susunod lang sila sa Lord. At iyan ang gusto nating sabihin. Katulad ni Mother Teresa of Calcutta. Kung sino yung nire-remember natin today, kaya nga today is the day of charity dahil kay Mother Teresa. May kaya sila sa buhay, pero tinalikuran niya yung kanyang yaman at gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Paano? Siya ay nagsilbi sa mga
may sakit. Siya ay nagsilbi sa mga elderly. Ikaw, kapatid, ano ba ang masasabi mo dito sa reflection natin ngayon? Ang dali lang sabihin, pero hindi madaling gawin. Parang yun bang boat mo? Kapag ka pinuno ni Lord, ano ba ang maiisip mo? Paano ba ang magiging buhay mo? Sabi nga ni Mother Teresa, I am merely a pencil in God's hand. So, hinayaan niya lang na si Lord ang bahala sa kanya. Hinayaan niya lang kung paano saan siya dalin at ano ang gawin sa kanya ni Lord. Isusulat ba ito? Ito ba ipapang drawing? Ipapang handwriting ba? Basta, sa Diyos lang. Only in God. Only with God. Dahil with God alone, doon natin makikita yung fulfillment. Sometimes, they ask me, ano bang napapala mo, Tita Mali? Ano bang napapala mo sa ginagawa mo? Wala naman akong, I don't have gain in what I'm doing. Basta, alam ko that I am here to preach the good news. Kung ayaw ninyong makinig, hindi ko naman kayo pipilitin. Pero ako, gagawin ko ito kasi alam ko na yung mga iba nakikinig, yung mga iba naghihintay sila kung paano na imbis na ipapahinga mo na lang, hindi naman madali ito eh. Ipapahinga mo na lang, pwede namang manood ng TV o mag-happy-happy, enjoy lang, chill-chill. But for me, this reflection matters. Not because I want to be seen, but because I want people to know what is the gospel all about? Or how can we be partners in teaching and preaching the good news? Paano nga ba? By this, we let people know ano bang ibig sabihin ng gospel kasi hindi naman madali, di ba? Fishers of men. Paano ba tayo magiging fishers of men? Yun ngang fishermen na isda. Mahirap. Tao pa kaya? Pagtatawanan ka lang yan, hindi naman yan maniniwala sa'yo. Sabihin, oh, righteous ka ba? Wala ka bang kasalanan? Of course not. Hindi ko sinabing wala akong kasalanan. Hindi. Pero we are trying our best to inculcate to people kung paano ba? Ano ba talaga ang tama? Paano nga ba yung mga mahirap na mga bagay mapagtatagumpayan at makakayanan? Basta nakafocus lang tayo sa Panginoon. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways. And please, Lord God, please heal this one. Napakasakit po. Napakasakit. We need healing, dear Lord. Ikaw po ang bahala. Napakadami po namin concern sa buhay. Hindi po namin alam kung paano lutasin ang mga problema. But we offer all of them to you. We surrender everything to you because you are the great God. You are the only God. And without you, hindi namin kaya mapagtagumpayan ang aming mga concerns. Panginoon, stay with us, for without you, we are nothing. All this we pray in your mighty name, together with the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Saint Teresa of Calcutta, please pray for us. God bless.